Ayan po, pasok mga suki po nangyayari sa mga oras na ito. Medyo last hour na po kaya po traffic po, lahat nagmamadali. Lahat nagmamadaling umuwi. Pagdating naman sa bahay, mag-aaway lang. Joke lang po yun, no? Huwag po kayo mag-aaway, masama po yun. Ayan po, galing po sa Hayo. Hayo ng Hayo. Galing sa Hayo. Ayan, traffic na dahil lahat nagmamadali gustong makauwi. Ang nangyari, na-stranded. Yung talaga ang buhay. Kaibigan, word of the day. Kaya dadaan lang sa mundo. Makakalimutan din tayo ng panahon. Kaibigan, mag-iwan ka ng magandang alaala sa mundo na ito, sa iyong mga pamilya, kaibigan. Maglingkod ka sa Panginoon, masusumpungan mo yung tunay na kagalakan ng buhay na ito. Kaibigan, tunay na kagalakan yung paglingkod. Ang buhay sa Panginoon. Atras. Yan po ang mga kaganapan ko ngayon sa mga oras na ito. Dito, pasok mga suki, yung mga hindi nakakalabas dyan sa loob ng kwarto, sa tindahan. Ayan po, para nakapamasyal na rin po kayo dito sa amin. Yun, may tumirik pang isa. Natirikan pa. Naubos ng gas. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang ating buhay. Word of the day, kaibigan. Don't forget to serve the Lord. That's duties for every man, kaibigan. Kaya tayo nilikha ng Panginoon, may purpose ang Panginoon sa ating buhay. Kung tayo may plano sa ating buhay, mayroong mas magandang plano ang Panginoon sa ating buhay, kaibigan. At yan ay maranasan mo kung magkaroon ka ng balansing buhay. Hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon, kaibigan, sa iyong buhay. Nakita mo yung mga oras na ito. Lahat ng tao ay nagmamadaling umuwi. Pero pagdating sa bahay, mag-away-away lang na. Dahil bakit? Wala si Kristo. Wala si Kristo sa kanilang buhay, kaibigan. Ngunit kung nandyan si Kristo, sabi nga, Jesus is the answer. Meron kang Jesus sa iyong buhay, kaibigan, sa iyong pinakainti sa ating buhay, na kung bakit malungkot pa rin tayo, nakuha natin ang kayamanan, ang kaligayahan ng pamilya, ang asawang maganda. Sabi niya, maganda siya. Siyempre naman, di ba? So, bakit meron pa rin kalungkutan? Kumikita ka naman, may pera ka. Pero bakit? Bakit? Maraming tanong, bakit merong sa kabila ng naranasan mong kaligayahan, merong emptiness pa rin sa iyong buhay, kaibigan? Alam mo ba kung sino ang kulang dyan? Ang Panginoong Hesus. Yan ay karanasan ko, kaibigan. Noon ako'y puro trabaho na lang ng trabaho mula linggo hanggang lunes hanggang linggo. Sabi nga, time is gold, walang sinasayang na oras. Ngunit dumating doon sa point ng pagkapagod. Karoon ako mga katanungan sa Panginoon. Bakit ako naghihirap? Bakit may wasak na pamilya? Bakit may sakit? Bakit may karamdaman? Ngayon ang Panginoon makapangyarihan. Nahanap ko ang Panginoon sa aking buhay. Tawag ako sa Kanya, sabi ko, dalhin niya din ako dun sa Kanya. Dahil nakita ko sa mundo na ito na hindi lahat ng gumagalaw sa mundo na ito ay sa Panginoon. Sabi nga, mayroong kapulungan pa rin na mga bagay na kapulungan na gumagalaw na kay Satanas o sa kaaway ng Diyos. Kaya, kaibigan, ako'y naabot ng salita ng Panginoon.
natutuhan kong maging balanse yung aking buhay. Punta ko sa gawain ng Diyos. Maging balanse ang aking buhay. Kailangan pala ipaglingkod sa Panginoon. Kaya kanong kaibigan, ako ngayon ay masaya naglilingkod sa Panginoon, kaibigan. Tunay nga, may pag-asa pa sa Panginoon. Yung ating naranasan, huwag ka mawala ng pag-asa, kaibigan. May pag-asa pa sa Panginoon. Sabi nga ang Panginoon, ang ating creators, lumikha, magkasisira yung ating buhay. Ang Panginoon pa rin yung tunay na mag-aayos ng sira ng ating mga buhay, pamilya, relasyon, kaibigan. Tunay nga ang Panginoon na pinagulan ng ating buhay sa pa rin yun. Merong mas malaki na responsibilidad sa ating buhay kung paano ito yung ginagawa natin sa ating buhay. Oy, SM City, baka naman, no? So, talastas lang yun, kaibigan. Tunay nga may pag-asa pa sa Panginoon. Kaibigan, anong mensahe sa iyo ng paglubog ng araw na ito? Kanina lang tayo naglalakad, hindi maliwanag pa. Ngunit ngayong gabi na, anong mensahe, anong iniisip mo, anong kahulugan sa iyo ng mga bagay na ito, kaibigan? Na dumidilim na naman. Kaibigan, sa kabila ng mayroong madilim na mga pangyayari sa kaganapan sa ating buhay, sabi nga, huwag mawala ng pag-asa, sapagkat mayroong mang dilim, may darating na umaga. Kaibigan, ay mag-aantay lang natin ang bukas. At tunay nga na bukas ay diliwanag muli. Thanks for watching and sharing. Follow for more. Thank you. God bless.